Yung ka nga ma-depress, mong mental health nimo, mao man na importante gyud. So dito sa among simbahan kagahapon, pangayo namo ang gamay kay nga mga pagampo, dili para kang Ate Joris, kundi para sa mga nabilin nga mga anak nga hupayon mo sa Ginoo. Daghan naman mo giagian, namatyan na mo amahan, pamilya ninyo. Gani balik-balik na ko aning balaya, kabalik na ko dinhi. Pero God is the God of all comfort na mga panahon nga di na to ma-explain. Pero ang Ginoo gyud mohupay ka nato sa panahon nga usay di na to masabtan ganing bag-o pa bitaw tang namatyan. Pero later on we can move on sa atong kinabuhi tungod kay life must go on samtang buhi pa ta. Na silang ate dinhi mga parente ni igala silingan. So, dili na ko pakyason pod ang pagserbisyo labi na ni Ate Joris. Diyang bisag di pa mo mag-chat nako, ako mismo mo. Wag ito naka right back chat si Apple, pero ako mismo mo offer sa akong pag-alagad. Tungod kay lagi nahimong parte ni Ate Joris sa among simbahan. O salamat sa Ginoo nga bisan tuod na day say kasakit sa behind the scene, pero ang iyang Facebook social media, di ba mga verse ang iyang ginakuan. Ay ko okay ra ni siya murag iyang gihunahuna dili gyapon yang kaugalingon kun dili unsaon makadasig gyapon sa social media. Pero di ay ang pamilya luya na pud di ay gyud. Na pud sila yung mga kasinatian nga kuan kanang kasakit na pud. Dili kabalo ko Sister Apple o ninyo inyong family nga di ginilalim inyong giagian. Murag bago pa namatay igsuon ani no? Every time mag-request siya, pastor, magpaampo mi din Mani gyud ko basta naalang ko diri sa Aurora. Every Sunday ra gyud ko halos magani din Mobitaw nang ginhawa na kumuhapit niya, moadto makukusamis para sa gahapon gusto ko muhapit niya, usamis gadali ko. So wala gyud. So anyways, magdasig ko ninyo mga ate sa pulong sa Ginoo kining nabitaw sa John chapter 14 verses 1 up to 4. Ingon ang Bible. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Si Jesus may nagsultian In my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ingon si Jesus, mubalik siya, basikan kaming, kuhaon ta niya tanan. Kung asa daw kuno siya, tuapod ta dapat. Asa si Jesus, nasa sa langit, puhon, na naman siya dito, pero kita pod puhon, makikuban ta niya dito. Then ingon dere, you know the way to the place where I am going. I believe, mo nagingon ako gaganina, may concern ang mga nabilin nga pamilya. But as far as Ate Joris is concerned, kay baw ko nga kani si Ate Joris nangalagad man ni sa Ginoo gyud. Niabot ni sa point nga midawat kid sa Ginoo, personal nga manluluwas siyang kinabuhi. Sige nigpaminaw sa akong mga wali, unya natunong lang nga niabot siya sa kasakit sa iyang lawas. And kitang tanan moagi ta aning tanan. Ingon ang Bible, do not let your hearts be troubled. God knows, Jesus knows, nga ang kalibutan nga itong gipuyan, trouble ra gyud ang naa din Di man ni langit. Pag ingog heaven, heaven is a place nga wala na'y kasakit, walay kamatayon. Pero pag ingog planet Earth, kalibutan, world, naa diri ang tanang mga problema. Kabantay mo nga, masulbad inyong problema, usan, hanapoy mo abot. Kay bawo gid ang Ginoo nga kini nga kalibutan walay laing i-offer kundi kasakit, troubled. In fact, ang hinungdan sa kamatayon sala. Katubi to nakasala si Adan ug si Eva, di ba? Ingon man to nga og imo ning kaunon, you will surely die. Pagkaon nila, wa man sila namatay physical, di ba? Back to the history in the Bible. Ang namatay nila una spiritual. Unsa na spiritual, pastor? Separation. Because death means separation. Spiritual ba katong wala na sila communication sa Ginoo. Di ba everyday wa pa namatay ang tao, magsige sila istorya sa Ginoo. In the call of the day dito sa Garden of Eden, kinomdom mga storya na. Bata pa ta kadungog na ta na mga pastor magwali no. Pare magwali.
Mag-istoryanay ang tao ang Ginoo. Pero pag gikaon nila tong dili ipakaon, nitago na biya to si Adan ug si Iba no kay tago sila kay kasala, di ba? Natural sa tao pag makasala magtago-tago kabantay man nga guilty bitaw ang tao. Nasabtan ninyo, nakuha ninyo. Normal na siya kay biblically speaking ana gyud ang tao pag makasala. So wala man namakak ang Ginoo pag nga you will surely die. Ang automatic namatay spirit. Then ikaduhang namatay ang soul. Ang soul na to kaning mind ug emotion kanang atong paglantaw kinsa ang Ginoo. Imbis ang Ginoo maayo, maistorya kanunay. Di ba kabantay ka magunaw na taw say nga layo na mong ko sa Ginoo kay wala ko'y simba. Kita ra may gunaw-na ana god. Nasabtan ninyo? Kung masipyat pud ta murag nagpalayo yung Ginoo. Wala man gyud nagpalayo ang Ginoo. Kita ra nagunahuna. Si Adan ug si Iba mao gyapon nangunahuna. Tago sila. Nagpalayo sila sa Ginoo. Ang Ginoo wala nagpalayo, ang Ginoo pay nangita. Where are you? Mo na question sa Genesis. Book of Genesis, where are you, Adam? Asa naman mo? Kaya mag-istoryahan na yun sila. Naman sila relationship. So, ang unang namatay, spirit, separation. Nag-separate ilang relationship. God and man. Then, ikaduhang namatay, soul. Ang soul, gradual. Hinumdum mo nga, nanganak si Adan o si Iba. Si Cain o si Abel. Then, gipatay ni Cain, si Abel, kaya nasuya na. Wala pa man ito na kasuya o wala pa ito nakasala. Isulod ang kasuya, ang jealousy, nipatay na physically, iyan ang gipatay ang igsuon tungod kay na naman ni sulod namang sala. So, ang last nga namatay gyud physical body. Pero it takes 900 years. Ang edad nilang Adan 900. Ang pinakataas edad sa Bible Methuselah 969 if I'm not mistaken. Pinakataas pag naimangutana ninyo, kinsay kinataas ang edad sa Biblia? 969 years, Methuselah. Wow, naganin daog ana sa una, unsa to nga programa nga gipangutana ang murag game kanabam siguro to. Milyon ang daog. Tukma magid siya, tama magid ang sagot yun niya nga Methuselah 969. Pinakataas ang edad. Daw nagligid ang time, ang panahon, ang kalibutan, nagkaubos ang edad sa tao no. 900, 800, 700. 300. Silang Enoch, kaya basa mo sa Bible, Enoch, walk with God 300 years. Nangalagad sige no, 300 years. Karon ambot, samba na lang yun, magnubinta ang tao. Samba na yun mga ate, no? Si Ate Jores, 57, no? Oh, unya, abi ninyo, nakoy na-discovery karon na, because of stress, mental health, mga depression, anxiety, mas kani 50, 70. Mubaba pag nag-30. Di ba mga bata na karon? Makaingon ka, nag-depression na ang bata, nanay anxiety, unya, usas sa makapakanser kanang wa kanay tulog. Kanang di nakakatulog tungod sa mga problema ba? Di nakakatulog. Nasabtan ninyo? Nya dili lang problema kaning mga bata ron online gaming, di na matulog. Napay bisyo. Nasabtan ninyo? Meaning to say, nagkababa ang edad sa tao. So, na-trace up na to nga ang hinungdan sa death is sin. That's why Jesus came into the spotlight. Niabot si Jesus to rescue us. Kaso lang, pag rescue ni Jesus, namatay siya sa cross, mo na iyang girescue, paminaw mong mayo. Spirit ang iyang girescue, katong relasyon nga nabungkag, nawala between man and God, mo ibalik kung tuo ka ni Jesus nga personal Lord and Savior. It's not about religion. Wrong nang mingon nga among religion mo'y makaluwas. No. It's Jesus nga maoy magpataliwala gikan sa Dios o sa tao nga makasasala. So pagkamatay ni Jesus sa cross sa Kalbaryo, ang iyang dugo mo'y bayad sa atong sala. Kay ingon ang Bible nakasala ang tanan, Romans 3:23, ug nahilayo sa Dios. Ang Romans 6:23 nag-ingon, ang bayad sa sala kamatayon. Di man mamatay ang Dios apol, mamatao sa siya. Gigamit si Maria. Matao. Aron siya mahimong tao, aron ang tao mamatay man, di ba? Gilansang siya sa cross. Ang iyang dugo, di ba giula gidughang siya? Katong blood ni Jesus, dito blood ni Mary, blood to siyang Heavenly Father, DNA niya. Gikan to sa Heavenly Father. Giula sa tinunglo nga yuta, di ba? Asa man to giula? Yuta nga tinunglo, gi-restore sa Ginoo. Gi-bless na ta pinaagi ni Kristo. Kabantay kaning mag-pray bitaw kag pagkaon. Muadto ka sa lakaw nimo, protection ka, in Jesus name I pray. Muagi gyud taniya kay ingon ang John 14:6, Jesus is the way, the truth
and the life. No man comes to the Father except by Jesus. So, ang giredeem sa Ginoo na spirit, ibalik niyang relationship. Ikaduhang i-redeem sa Ginoo ang soul. Kabantay mo, soul. Pinaagi din sa Word of God. Pinaagi din sa pastor, pare, nga magwali sa maayong balita, nga makadungog mo sa maayong balita, na ikalinaw inyong unahuna og pagbati. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Gradually na ha, ang automatic nga giredeem, spirit, pero ang soul, gradual. Ikaw mo'y maningkamot nga maminaw sa Word of God. Kabantay ka nga, og di ka kasimba, di ka kadungog, mas og na kay problema, mas samot nga nidako imong problema. Pero makadungog ka sa Word of God. Example, karon nakadungog ka, nag-share ko sa Word of God. Na is something peace sa imong heart ug mind. Even di ka musulti, kay bisan ako gay magwali. Na ay kalinaw. Di ba? Karong orasa, kinsa magwi magsulti ni muging unani no, na ba din nag-offer diha magsultig pulong sa Ginoo, wala biya maglakaw-lakaw ka dito. Ang kasagara isulti sa itong mga friends nga, wa na gid gubot na gid kita, kapoy na gid kayo, lami na i-give up sa kinabuhi, di ba? Mag-share-share sa problema, nakoy problema sister, brad, o ako pod, no, mag-message no, nabugat na kayong kalibutan, perting bugata gyud, samot ka bugat. But na ay pastor nga nagsulti ang Ginoo, maayo kaayo, tabangan tas Ginoo, magampo ta, positive ang atong mga ginasulti, gitagaan mo sa mensahe sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mo ay kalinaw sa atong kinabuhi, mahupay sa daan, no, Dili man tanang panahon, kwarta makapalipay. In fact, ang kwarta, makapalipay. Ang material, makapalipay. Pero ang Bible nagsulti, di man bakako ng Bible nga, temporary na siya nga kalipay. Ayaw giniwala sa imong hunahunang, ang tinuod nimong kalipay, naarag yun ni Kristo. Amen, amen? Amen. Ang tinuod nga kalipay, tuar yun makaplagan ni Jesus, ang atong Ginoo. Nga, mag-inusara ka, para saan niyo? Wala man nag-involve og kwarta, pero malipay man ka makadungog sa mensahe sa Ginoo. Tama, no? Malipay biya ka makapalit og bagong cellphone, bagong sapatos, pero madaan siya o bisag sunod adlaw sun semana. Malimtan na buto imong kalipay nga anang adlaw. Pero kato bitong eternal nga kalipay nga joy, iya gid sa Ginoo gikan. Bible gid nagsulti ang Ginoo ra gyud makahatag ana nga kalipay. Now, soul gradual nga i-save. Ang spirit matik i-save, gi-save sa Ginoo katong kumutuo ka ni Kristo nga manluluwas nimo, matik na ni close ang inyong relasyon. Di mo simba na din kang hinahinay. Maminaw na ka. Gradual na dayon. Pag na'y problema imong soul, mental o emotional, pag makadungog ka sa pari, sa pastor, hay, salamat nakasimba ko karong adlaw. Ugma, excited na po ko mo trabaho. Okay, hay, salamat. Mo man na siya effect or benefits ka di ang makadungog ka sa nagwali sa pulong sa Ginoo. Hay, salamat. Sa soul man na nimo, tama? Suffocate na kay ka, puno na kas problema. Now, ang physical body, kani physical ba mamatay man gyud ta, di ba? Silang Adan namatay 900 years karon nagkagamay, mamatay gyud ta kay dito na ta pag abot sa langit pulihan o glorified body ingon ang Bible, aya pa ni pulihan kining madunot nga lawas sa dili madunot na nga lawas pohon. Kini atong lawas madunot, kita ka ng mga gwapo batan-on ka idara na mangunot yun. Ala kana siya sa una gwapa, kina siya sa una ay Miss Aurora na, no? O Miss Baki na, ano? O miss na siya, pero karon kunot naman. Madunot gyud. Ang dili madunot nga lawas katong moadto na tas langit nga di na mamatay nga lawas. Motoy i-redeem sa Ginoo. Pero ang unang gi-redeem spirit. Okay? So, sunod soul then physical body. Ang gibasa nato nga verse sa John 14:1 ingon siya, "Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me." Way gingon sa Bible nga believe in God and believe in this kind of religion. Believe also in Jesus. Jesus ra gyud ang gi-promote. Now, sultian ta mo tinuod. Kay bawog yung Ginoo nga kanunay gyud ta nga ka-problema, troubled gyud. Bisan gani ako, salamat sa Ginoo nga gabi bitaw kanang lisod akong pagkatulog ba kanang ning kamot og tulog kay gikan sa akong mga lakaw, nagwali ko gahapon, marag kaupat ko nagwali, nag-ministerious mga tao, tuyok ning tulo ka probinsya. Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Clarin, Usamis, may gani kinanay bridge, nanay tulay, nagkaduol na gamay. Kanang numero pislango ko ba, mailan man yun sa akong tingog, no? Gani na buntag, inong ko paracetamol, kay mo man ko din walagad man ko din So meaning to say, naninguha ko nga kuan akong lawas. Kinatong lawas ba, magsakit yun, nagitay, kani atong lawas ba, mintras buhi pa tamo nang ako para nako bitaw sa ato nagitay trouble dire. Lawas man, financial man, di ba? Nagitay problema, no? O,
o ganang mga daghang kitag problema ba, di kani kalibutan na, wa gyud ingon ang Bible. Bisan pagdaghan tag problema dinhi, God and His Word reminded us nga nag-ingon karong hapon, do not let your hearts be troubled. Apple, kamo dire, kani nga tagbalay, trouble naman gini kay madisturbo man mo ang inyong pagpuyo kay kung okay pa inyong mama, wala lang nagsakit. Wala dili naman di man mahaya, okay raman unta. Pero kani problema bitawag ani. Then financial, dayon isturbo inyong katulog, di ba? Pero mag-remind ang pulong sa Ginoo ninyo ron, kamong mga buhi, kitang buhi. Katulog sad mo anang gabi kanang di kay mo man ay mahinungdan nga ma-down ta atong immune system, tama? So, nag-remind ang word karon before kumugawas nga do not let your heart's emotion be troubled. Believe in God, believe also in Jesus. Nga pwedeng naamo ani nga situation pero moingon gyapon ka nga di ko gusto, mupili ko nga di ko gusto ma-trouble. Kay bawo ko Lord nga nako sa trouble nga area, nako sa problematic nga panahon, naami sa kalisdanan sa among pamilya. But Lord, I want to choose not to be troubled in my heart kay nag-remind ang imong pulong. Mo-obey ko sa imong word nga nag-ingon, do not let your hearts be troubled. Nya dawato na to karong hapon ang pag-ingon ni Jesus sa Bible. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Peace that I give to you, even the world cannot give. Ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Unsay gikahatag sa kalibutan daw? Trouble ra. Ang gikahatag sa kalibutan, kasamok ra. Ang gikahatag sa kalibutan, problema ra. Pero si Jesus, iyang gihatag kalinaw, kalipay, pag-alagad mo na ako bitaw. Sayo-sayo sad ko na kuan gyud na pastor ko 19 akong edad pag-graduate na ko theology. Karon di pa taas akong edad pero 19 years na pud half of my life nag-alagad ko sa simbahan. Wala man ang kalipay bitaw kanang ingon ang uban ba nga batan-on nga malipay ta diya sa kalibutan nga mga kalihukan dili oy. Sa akong pag-alagad bitaw sa Ginoo, malipayon man ko ako'y bisyo, maayo kayo. Akong bisyo ra gyud kanang basketball si pastor, hilig basketball, ana dagan-dagan ana. Makapalipay na siya, physical fitness pa. Di nag-promote pag nindot kayo, then mental health. Ako'y nagakampanya nga kining mga nga problemahan sa mental health, depression, anxiety. Salig ta sa Ginoo. Walay laing solusyon sa atong kinabuhi. Saligan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mo nay pagkalamiag gyud kayo no. Nya pastor, exempted ba ta sa troubled o mga stress? Dili, naatanan na siya sa atong palibot kada adlaw. But we need to choose and believe in God and trust in Him. Kanang word bitaw nga, isalig na to sa Ginoo. Ang word bitaw nga trust, na dili na tama itong dictionary, kaya na may mga meaning daghan. Ang word nga trust, ako na lang mag-meaning, trust means rest. Trust means rest in God. When you trust God, rest in God. Kay sayop na mo yung nga, nagsalig man ko sa Ginoo, pero sige kabalaka. Pag maingon bitaw ta nga Lord, isang-at nako ni sa imo Lord. Pasagdi ng Ginoo mo buhat ana. Ang problema manggod kay Lord, isalig nako ni sa imo Lord pero Lord bantay basig di ka kasaligan. So dili kasaligan si Lord. Kabantay ka na nga kanya ko cellphone na isalig nako nimo ibilin sa nako nimo ha. Ya samtang nilakaw ka or kwarta, cellphone o kwarta nga 2,000. Example, 5,000. Oh ana. Sa den nagtalikod na ka, ing ka di ba katukwaan akong kwarta? Di ba katong cellphone mabuak? Dili na siya tinuod nga pagsalig. Ang tinuod nga pagsalig, rest. Imong gihatag, talikod ka, pahuway ang imong mind ug emotion. Siya ni bahala to. Di lagi to niya unsaon. Ang word nga trust unsa to? Rest. Pahulay. Pahulay meaning to say, saligan imong Ginoo, mo pahulay ka sa presence sa atong Ginoo. So karon nga hapon mga igsoon, as far as Ate Joris is concerned, dili ni siya mo'y concern kaayo ang akong prayer gyud kining buhi gyud. Kay sa Bible, ang patay mo'y nagampo sa buhi. Sa Bible, dili ang buhi mo'y nagampo sa patay. O basa ka sa Bible, ang katong kang Lazaro og taong dato. Lazaro ba og taong dato? Biblically speaking, ang katong taong dato na impierno. Di ba? Si Lazaro, nalangit, kubre man to, nya dato. Kabasa mo na nga story. Okay. Unsay gyud sa dato? Ginoo padalhi ra gud dito magwawali dito sa impierno. Kay init kay kalayo. Grabe gyud. Ingon ang Ginoo nana si Moses dito, nana mga sinuwat nga ni Moses dito nga libro. Kani itong Genesis kang Moses man nga suwat, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nana dito. Meaning to say, mintras buhi pa ta, siguruhon na to ang kaluwasan. And I believe Ate Joris sa buhi pa ni siya.
Nangalagad man ni siya sa Ginoo. Ay mo kabala ka mama ninyo kay ngalagad man ni. Siguro nakita niyo sa last part siyang ginabuhi nga nagsakit na sa iyang lawas, ang iyang mulo na siya, no? Pero iyang mind, iyang emotion, iyang spirit ato, she is talking to God. Nakadawat siya sa Ginoo. Once upon a time, naakauban siya sa Ginoo. Di ba relationship matters? Siya ra pud og ang Ginoo ang nairelasyon nga nagkahibalo ana. Muna nga each one of us atong siguron atong personal relationship with God. Usay ang siguron sa tao kay religion, ako'y relihiyon. Pero way nasabtan, di ba? Pero ang atong sigurohon dili relihiyon, personal relationship with God. Ang akong asawa di kaluwas nako, ako di kaluwas sa iya. Kamo inyong silingan, inyong pamilya di kaluwas ninyo. Personal ninyo na nga makaluwas. Sa unsang paagi ingon ang Bible Ephesians 2:8 and 9. Di pud sa atong maayong buhat, di man ta kaluwas tong maayong buhat kay daghan man tag dili maayong na buhat kada adlaw. Ingon ang Bible Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves. It is the gift of God. Ang kaluwasan gasa sa Dios. Not of works, lest any man should boast. Unsaon malangit, pastor? Isalig imong kinabuhi ni Jesus. Nay mangutana kas kadalanan nga walay hanaw sa Bible. Unsaon malangit? Buhatan kitag maayo. Matinabangon ta. Mag-unsay imong pagbuhat sa maayo kung si Jesus way gibuhat sa cross sa Kalbaryo para sa ato. Correct? Amen? Salamat ni Jesus. Munang everyday bitaw, salamat kayo Jesus. Ang himon bitaw yung idols kinabuhi si Jesus. Si Jesus atong i-idols kinabuhi nga naman, siya rin itabang gid nato. Siya rin nakatabang nato, Jesus. Usay biyaan ta sa tong pamilya, biyaan ta sa tong mga loved ones, pero si Jesus dili gid mo biya nato. Jesus, tabangi ko. Una-una aragod last Sunday, nag-apil kong marathon ba from Usamis to Roqueta. Sus, gibiyaan na gikustanan, nagdagan. Unya na, mura kong na-injured gamay. Nagbaktas ko, anak. Ko nga, Brad, kuyog lang ta, Brad. Anak, kuyog yun, me. Tabi-tabi, me. Along the journey, niyan siya, unanan ko, sir. Ni una na siya. Ako na lang isas dalan. Sige kong ampo, Ginoo. Makalahot tayong takuan eh. Abot ka sa finish line. Naabot ko sa finish line. Naay, kanang, sa tawag na, medal. Kay dili na paunahay sa marathon. Ang nakauna, naagit to'y premyo. Pero palahutay ay og balag ulahi ka basta ang tawag nimo finisher gyapon. Nakahuman gyud ka. Ingana biya tong journeys kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, no? Basag dahin ang nagauna. Kaya, importante ikaw pod moabot finisher. Now, sadyang finisher kay post na kog Facebook. Ingon na din ang mga tao nga friends mo. Congratulations, pastor. Salamat. But you don't know behind the scene unsay kasakit nga akong giyan. Ang makita sa tao katong nihayahay ka, katong nikatawa ka, wa kay kasakit, pero behind the scene kung kabalo pala mo sa akong journey, grabing kasakit. Pero kabalo mo, bisa grabing kasakit. Giubanan gyud ko sa Ginoo. Nitawag ko sa ngalan sa Ginoo. Samtang gabaktas ko sa dalan, Lord, uban kita Ginoo, di na ko ni kaya. Kaya ka ninyo mubaktas? Usamis to Roqueta? Grabe, gibaklay na ako, nagdagan ako na. Yan na-injured pagyog ko. Lisod na. Dako kay kog learning lesson nga nahimo ato katong marathon nga akong giapilan. Daghang kayo mga mensahe nga akong nakuha bisan sa tanan bitaw nimong pagabuhaton, naay mga mensahe ang Ginoo para ni ana. So nahimo tang finisher. Wow, congratulations! Finisher. Pero ang pinaka-finisher sa atong kinabuhi, katong gi-finish ni Jesus dito sa cross, ingon siya, it is finished. Natapos siyang tanan. Muna nga ayaw gyud kayo palabi ha. Okay ra mang maguol, mabalaka pero ayaw gyud palabi. Ayaw mo palabi. Kabalakag kaguol. Kini silang ate, una ra kay mo sa ako ang experience. Pero pwede ko makadasig po ninyo, no? Hindi kita palabi o kabalakag kaguol. Biblically speaking, nagtudlo gyud ang Ginoo. Abi ninyo, ang Ginoo bitaw advance bigay kay Ginoo. Inigbalik bitaw sa Ginoo, second coming. Akong gitunan ng Bible ba? Dili man na siya mobalik sa Aurora, si Jesus. To sa Israel gina siya. Kay dito man na tao. Nasabtan ninyo? Kabalo ba mo ang cellphone, ang gadget, gi-prepare gina sa Ginoo social media? Pagbalik sa Ginoo, di ba di ta kakita? Daghan mag-live ana. Gawa sa mga TV networks. Tanang vlogger mag-live kay matingala man sila kinsa man nila sa kawanangan. Pagbalik sa Ginoo, gi-prepare sa Ginoo ang social media aron nga makita siya sa tibuok kalibutan inigbalik niya. Din kabalo ba mo? Di ba kaniadto magdala tag Bible katong dagko kay no? Bisag asa ka nasa bus, pwede ka makabasa kada kay Bible sa imong cellphone. Ang gadget nagpakusog sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa China sa una, patyon kang mudala kag Bible o Christian ka. Dili man na sila Christian country, tama? Pero karon bisan pag di na ka magdala Bible, cellphone na app diha. Makabasa na kag Bible bisan asa. Ing ana ka high-tech ang Ginoo, pero wala makita sa ubang Christian. Kaya ilang pagtuo sa Bible, katog yung balaan, katog yung
nakaprinta. Dili, oy, same ra mag-content. Same ra nag-content siya. Importante nga ang gisuwat sa Bible, imong gi-apply sa imong kinabuhi. Bitaw uban nga ng kaslon bitaw, nay Bible bearer, nay Bible ibutang ra suok. Naguuban na lang hangtod nga namatay lang siya, wagi siya kabasaan to. Pero karon high-tech na kayo, gwapo imong cellphone, installin ninyo Bible, then basa hapon. Basa kag Bible nasa cellphone. Research kag mga verse. Kinsa nag-research anang verse ninyo diha? Kinsa nakabuhat ana? Sila maayo sa pagka ano? Sweeto na sila no. Dagag maayo nga verse, di kasagara man ko katong Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Sakto biya gid ang verse. Kana pud nindot pud ang verse yo. Nga ang kamatayon sama pud ni Kristo namatay og nabanhaw. Mao na siya maayong balita sa atong kinabuhi. Hallelujah. Amen. So mag-end ko pinaagi sa mga pag-ampo. Mo patabang ko nilang ate sa atong mga kauban diri. Pray na to. Magpatawag ko ninyo, Sister Apple, diri mo tubangan. Render mig prayer sa inyo. Putuson mo sa pag-ampo aron nga masagubang gini ninyo ang inyong mga problema nga giagian. Ang pamilya, kamutanan na ni, ali mo diri. Pag-pray ta sa ila mga igsoon. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Atong tuong kamot itapion na sa tubangan dinhi sa ila ha. Amo nga langit nun nga mahan, salamat kaayo sa imong pagsapupo ani nga pamilya. Salamat kaayo nga imo silang upayon sa ilang pagbati nga masulubon. Ginoo, uban ni Apple, uban sa mga igsuon. Ikaw, Ginoo, magagiya sa hunahuna ni Apple, iyang emotion. Tanan, Ginoong Diyos, dili lalim ni ang ilahang agiagian. Apan, Ginoo, ikaw magatabang kanila. My prayer, nga diin, usan ni kaadlaw, ma-realize nila, Ginoo, sa mga anak nga, importante yun nga naami relasyon, nga na kanimo, Ginoo. Kasamtang buhi pa kami, mag-prepare me, sa unsay imong gi-prepare nga ni kanamo langiton nga mahan. Ikaw maga-bless Ginoo once again ani nga family, Chavez family. Lord, nabiyaan sila inahan ug amahan. Sa akong giingon kaganina, but God never kang mubiya nga na kanila. Ayaw sila pasagdi, tabangi sila Ginoo silang giatubang. Ingon ang imong pulong nga among gibasa sa dili pa madugay, do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in Jesus. God, tabangi mi nga dili magka-trouble ang among kasing-kasing. Musalig mi kana kanimo, mupahulay mi sa among pagbatig emotion og hunahuna nga na kanimo. Salamat Lord kaayo sa tanan. Ang provision, ang protection hangtod Ginoo sa patay nga lawas ilubong ang patay nga lawas ni Ate Jory sa lubnganan. Walay bisan ang yawa ang kaaway nga makaagaw ani nga lawas aron sa pagpanghadlok sa mga tawo. Among bendisyonan pinaagi sa mga prayers Ginoo. Kini nga balay Ginoo putuson sa imong presensya ug imong himaya. Among hinginlan ang bisan unsang buhat sa kaaway nga magsinamok in the name of Jesus. Salamat kayo langit nun nga mahan sa kinabuhing Ate Joris nga nagsilbing inspiration kanamong tanan. Ang iyang memories dili makalimtan sa mga taong nagmahal nga na kaniya. Og nahimo sad siyang party sa among simbahan. Ginoo, salamat Lord nga kami nakahigayon sa pag-alagad sa pamilya. Sa tanan nga nag-ampo, silang ate nga niya dinhi karon, mubalik nila ang mga prayers nga mga panalangin sa ilang kinabuhi. Kapis kay sa lawas among ma-enjoy. Samtang buhi pa kami Ginoo, mga lagad mi nga na kanimo. Langit nun nga mahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, pagkamatinud-anon. Bless every one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. May hapon natong tanan.